Okay, magandang araw muli sa inyo mga mahal kong mga estudyante ng mag-aaral. Okay, ang topic po natin for Module 2. Okay, Module 2 na po tayo, no? Second week. Kumusta naman po ang inyong pag-aaral? Ayan. So, ang title po ng ating Module 2 po ay Political Ideas and Ideologies. Ayan, ito po yung apat o lima. Lima ng mga objective po natin, no? Critique ideas that have direct impact on how we try to manage ourselves as political community. Okay, may mga isyung pambayan, no? Paano nyo to titingnan, ano? As part of our political community, as mamamayan, citizen of the Republic of the Philippines, how you react doon sa mga napapanood nyo sa TV, ano? So, i-critique nyo po yung mga yung mga bagay na yan na may kinalaman sa politika. Okay, next, number 2 is identify the basic tenets of major political ideologies. Mga major po nito, liberalism, socialism, and conservatism. Okay, mayroon ba? Nandyan po yan sa inyong module, basahin nyo. Okay, differentiate political ideologies. Anong pagkakaiba ng liberal sa conservative? Ano ang pagkakaiba ng capitalism sa communism? No? At iba pang mga ism o mga political ideologies ang tawag dyan. Now, next, examine the relationship between political ideologies and configuration of political communities. No, yan, magkaano yan. Nandiyan sa module nyo, babasahin nyo ano ang kanilang relasyon, no? Doon sa mga sa mga political o doon sa mga tinatawag na system beliefs, no? At doon sa tulad ng North Korea, sila ay communism o anong klaseng community meron sa kanila doon. And next, analyze how political ideologies create an impact on the social or political life of Filipinos. Ano? Ayan, kung ano yung kapitalismo sa Pilipinas, anong impact niyan. Ang magkakaroon natin ng liberalismo o kaya yung tinatawag na conservatism, ano ang impact niyan, no? Ang liberalismo galing yan sa western part, no? Mga liberal minded. Mga likas naman sa mga Pilipino dito sa Asian countries ay tinatawag na conservative. O paano po yan? Ano? Yan ang inyong papag-aralan. Okay, ito basahin nyo to. Yan, nandiyan naman yung ating text. Ang bibigyan ko lang sa inyo ng assistant o kaya tinatawag na mga support. Ito po yung mga reflections. Halimbawa ito number 1 na inyong sasagutan. What values and beliefs in general do you subscribe to? Okay? So, ibig sabihin tong values and beliefs na to, ito yung napag-aralan yung mga ideology, anong nabuong mga ideologies. Batay doon sa mga nabasa yung mga ideology na yon. O alin kayo doon, ano ang pinapaniwalaan niyo doon? Alin doon yung inyong sinasubscribe o inyong pinapaniwalaan? And how do they direct your behavior? Paano ibig sabihin, paano nito na-impluwensyahan yung iyong behavior? Halimbawa, ikaw ay naniniwala sa komunismo. Di ba? Ikaw, pag nakakita ka ng palabas sa TV, kasi mga kurap, mga ganyan. Mga mayaman, lalong yung mayaman. Ayan. Anong values doon? Yung pinapaniwalaan doon? Doon sa mga ideology na yon. At paano ito dinadirect yung ang iyong paano na-impluwensya nito ang iyong behavior? Kaya halimbawa, ako naniniwala sa kapitalismo na ang mayaman ay talagang magkakaroon siya ng kanyang private property. Sipagan mo lang. Alin kayo doon? Ang gusto mo ba komunismo? Gusto mo ba liberal? Gusto mo ba conservative? Halimbawa, pag conservative, 'di ba, may mga senador, may mga kongresista na conservative, no? Gagawa siya ng batas na bawal magputol ng kahoy, conservative 'yan. Yun naman, yung isa naman na okay lang yang mining, liberal 'yan. Yan yung mga pagkakaiba ng mga ideology. Saan kayo diyan, okay? Ayan. Itong what I have learned so far, what is the importance of ideas? Ito, how do ideas structure human behavior and direct political system? Ito yung ideas na ito yung pinapaniwalaan nyo. O anong kahalagahan ng isang ideas ng isang tao? Hindi nyo pwedeng sisihin yung isang tao na yung isang mayor, ba't ganyan ang kanyang paniniwala? Yun ang bumubuo sa kanyang behavior. Yun ang kanyang pinapaniwalaan. Bakit itong si Duterte,
Bakit ganyan siya? No? Anong kahalagahan ng ideas ng isang tao? Paano siya nabubuo? Paano nabuo yung kanyang pagkatao at nabuo yung kanyang ugali, no? At titingnan mo dun yung direct nito sa kanyang political will, direct nito sa kanyang pamumuno. Ayan. Yun yung sasagutan. Anong kahalagahan ng ideas na yan? Yun, yung sa akin kalaga ng ideas, ito yung bumuo sa aking pagkatao. Dito ako natuto. Ito ang pinapaniwalaan ko. Ayan. Mag-reason out kayo. Okay? Ito naman tayo, the nature of political ideology. Nandyan, yung definition ng ideology. At ito yung mga tenets, ano? No? Ito yung mga definition ng ideology. Ayan, marami yan. Basahin nyo, nandyan naman sa ano. Okay? Ayan. Ito yung mga, lip test, tsaka right test. No? Ayan, yung mga uri ng ideology. Okay? Nice. Basahin nyo na lang yan. Ito, reflect ulit ito. Kasi sa politics, talagang idea ang titingnan nyo dyan. Mag-debate kayo o ano. Okay, magkakaroon kayo ng mga reflections. Mostly, wala akong mga tanong dyan na ABC o kaya mga multiple choice. Itong module na to ay more on ideas. Okay, reflect upon why do some people resist change while others want it? O, di ba, may batas. Bawal ang hindi nakasuot ng helmet. Okay. Yung iba naman, ayaw na ayaw ng mag-helmet. Para nga naman sa yung, yung kaligtasan. Bakit daw may mga taong ayaw ng pagbabago at ang iba naman ay gusto? In such resistance to support your change, reflect in your own family. Di ba? Pag may inutos sa inyo, may batas si tatay nyo, ayaw nyo, na alas 10 pa lang, dapat wala pang alas 10, alas 9, sa bahay na, kayo naman, gusto nyo lumabas. Okay, ano yung mga gusto nyo, no? Ano yung mga, nyo dyan, mga instance na pangyayari sa inyo na, ikwento nyo, isulat nito. Minsan, yung kapatid ko, ayaw sumunod kay tatay, ayaw niya ng pagbabago, ayaw niya magbago. Yung isa naman, gustong-gusto niya ng pagbabago. Gusto niya ng ganitong ang tanong dito, bakit may mga taong gusto ng pagbabago at may mga taong ayaw? Ayan. At ano naman dito, magbigay kayo ng halimbawa sa inyong tahanan. Okay? Ayan. What I have learned so far. Yan, dito. Isusulat nyo na. Nandun naman mayroong definition ng political ideology. And number 2, what are ideologies considered important in political world? Alin doon? Magbigay kayo. Why? Why ideologies? Bakit yung system of belief, yung kaisipan, no? Ng isang tao, no? Bakit mahalaga yan sa pagiging leader o pagiging politiko? Yung kanyang system beliefs, yung kanyang ideology, yung kanyang paniniwala, bakit mahalaga yan? No? Pinapanghawakan yan ng mga politiko, sorry. Okay, dito sa Beyond Walls, how do you look at political world? What is your political personal visit? Ito naman, na-test ko na to, hindi siya gumagana itong website, no? Hayaan nyo na lang yan, okay? Ayan. Next, major political ideology. Ito na. Ayan, ito mga key tenets, liberalism. Basahin nyo na. At mahalaga, kopyahin nyo sa notebook nyo ito, sa inyong mga notebook. Hindi yung ipapasa nyo sa akin sa notebook nyo. Mahalagang may notes kayo para may mabasa kayo. At least, kasi ang prinsipyo ko, ang logic dito, hindi mo yan mababasa. Ibig sabihin, nasulat mo yan, ibig sabihin, nabasa mo. Okay, isulat nyo yan sa inyong mga notebook, ha? Ayan, mga estudyante ko, isulat nyo yan sa inyong mga notebooks. Ayan, sige. Sulat nyo yung mga political ideologies na yan. Para someday, alam mo yung ibig sabihin ng socialism. Ibig sabihin ng liberalism, Marxism, Karl Marx, andyan. Hindi ko na isa-isahin yan, mga yan. Pag-aralan nyo yan. Pwede kayo mag-research kung ano ang talagang napapaloob dyan sa mga ideology na yan. Fascism, kay Hitler to. Ayan. Fascism. Anarchism, lawless. Lawless society. Anarchism. Tinatawag na civil war. Kakaroon ng yan, walang gobyerno yan, dininiwala sa gobyerno. Yan, feminism sa mga kababaihan. Okay? Inequality. Feminism, gusto na walang babae, walang lalaki sa lipunan, basta pantay-pantay. Ayan. Green politics and ecologism, ito yung liberal, conventional ideologies yan. Mga pabor sila sa pag-preserve ng ating ecology. And cosmopolitanism, sa mga city yan. Okay? Ayan. What I have learned so far, what are the differences among the major political reviewed previously? Magbigay lang kayo ng pagkakaiba ng dalawang political ideologies. Ano yung pagkakaiba ng liberal sa conservative? What similarities do these political, ano naman yung kanilang pagkakapareho?
Ayan. Ito, tingnan nyo. First, sa ating lipunan, ito. Ayan. First class. Tingnan nyo naman. Parang sa aeroplano lang yan. Okay. Economic class. Economic class. Ayan. Ito, no class. Di ba? Parang mga ordinaryong tao lang. Yung mga hindi nakapag-aral. Mo, dito makita nyo yung kanilang mga kanilang mga behavior. Okay? Kanilang mga behavior naman dito makita mo. Dito mga social. Ito mga simple lang. Ito talaga yung mga nasa laylayan ng lipunan na mga mga simpleng tao, hindi nakapag-aral. Ayan. Okay? Ito. Dito mga illustration, pwede nyo makita nyo naman. Ano ibig sabihin ng illustration na to? Ito yung globe, yung earth. May mga apat na kamay. Okay? Ito naman, babae, lalaki, pantay. Anong ideology yan? Okay? Ayan. Ito. No law can give you freedom. Yung laging nasa kalye. No law daw. Walang batas. Okay? Reflect upon after learning some of these key principles of different political ideas, which them do you agree with most and why? Alin doon ang nagustuhan mo? Komunismo, liberalismo, kapitalismo, at iba pang mga political ideology. Alin ang nagustuhan mo? Bakit? Next, on a more general level, how are these political ideas reflect in the Philippine society? Okay, alin doon sa mga nabasa niyo mga ideology, alin din doon nagpapakita na meron sa atin dito sa Pilipinas, makita mo naman. Next is identify political ideas that are in place in the Philippines. Alin doon nakita nyo ibig sabihin ay talagang present na na-identify natin dito sa Pilipinas, anong klaseng ideology yan. Okay, next is ideology and the Philippine society. Basahin nyo yan. Okay, read and answer. Ito, makita nyo sa website. Medyo, kasi naman dito, kung yung may mga lang po, mga estudyante, kung may mga internet, bisitahin nyo tong website na to at sagutin nyo. Kung wala talaga kayong access sa internet, okay, leave it blank. Okay? Leave it blank kung wala kayo talagang access sa internet. Kung meron naman, okay lang naman. Okay, at kayo magkaroon ng reflection dyan. Okay, and you are speechwriter for a Philippine senator who is known feminist. The public official is expected to deliver speech before university students and several luminaries regarding issues of women and feminism in the Philippine society. The senator asks you to write about women and their participation in the politics. The senator will evaluate your output based on content, relevance, and structure, grammar, and organization. The senator is given 30 minutes to deliver the speech and entertain questions. It is thus ideal that this speech runs for about 6 to 7 minutes and to give ample time to answer questions from the audience. Okay. Ito, kayo yung senador, Kayo isang senador. Ayan, ang ano nyo dito class ay kayo ay pro-feminist, Ibig sabihin ay yung binibigyan nyo ng kahalagahan ang status ng mga kababaihan sa ating lipunan. Halimbawa kayo mga kababae, ibig sabihin binibigyan natin ng kahalagahan ng babae kagaya ng kahalagahan ng lalaki sa lipunan. Magbigay kayo pwede nyo itong yung mga internet, pwede nyo video, Video ang ipadala nyo sa akin para hindi na kayo magsulat. Okay? O kaya voice record. Ayan, mas maganda voice record. Isa-isa kong papakinggan yan. Iisa kong papakinggan yan. Kung kayo may mga video, i-vlog ko yan, i-post ko sa YouTube. Okay? Kung ako inyong papayagan na i-post ko sa YouTube ang inyong mga video. Ang galingan nyo na kayo isang senador, magkaroon kayo ng speech. Okay? Extend your knowledge. Ayan, ito yung mga website. Tingnan nyo yung mga website na yan. Ayan. Okay? Next is Module 3 next week, what is power? Itong ating papag-aralan. Magkaroon kayo ng pagbabasa sa tungkol sa power. Okay? So, sana ay bigyan ko kayo ng assistant o kaya additional explanation para sa module kasi nga wala tayong face-to-face. Sana ay naintindihan nyo yung mga gagawin. Simple lang yan. Common sense lang naman yan. Basta magbasa kayo, kaya nyong ipaliwanag yan. Because according to Plato, we are a political animal and we can explain
We can defend ourselves, we can defend our ideology, we can defend what we believe, and we can defend what is in our mind or ideas, and we can express it. Okay? Kagaya yung video or recording. Okay? So maraming salamat at sa aking mga estudyante, God bless us. God bless you all.